Nako po, ito na mga kababayan, ano? Ito na nga ba yung sinasabi ko na hindi talaga pwedeng magiging membro ng Philippine Army yung isang taong kriminal, mga kababayan. At lalong-lalo na hindi pwedeng magiging membro ng Philippine Army, mga kababayan, yung isang taong wanted sa ating batas. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon, magandang gabi sa ating mga subscribers dyan. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Excuse me. Yun na nga mga kababayan, ito na nga ba yung sinasabi ko na itong si Epifanio Labrador, mga kababayan, o sa totoong buhay, Richard Palacio, ay hindi nga talaga ito pwedeng magiging membro ng Philippine Army, mga kababayan. Noon ko pa ito sinasabi. Kasi nga mga kababayan, may warrant of arrest nga yan. Wanted nga sa ating batas yan. Paano magiging army o membro ng Philippine Army, mga kababayan, yung isang wanted sa batas? Yung isang kriminal, mga kababayan. Yung Philippine Army, mga kababayan, ay sila yung mga humahabol sa mga kriminal. Pero itong si Epifanio Labrador, mga kababayan, ay isa itong kriminal. Kasi nga may mga warrant of arrest ito. May warrant of arrest ito mula sa Silay City RTC, mga kababayan, sa kasong pagnanakaw. Ipag nakapasok yan sa Philippine Army, naku po, isipin nyo na lang, mga kababayan, kung anong mangyari sa kanilang kampo. Baka ubusin itong si Epifanio Labrador, mga kababayan. Baka nakawin lahat ng mga isyong baril at ipagbibinta nitong si Epifanio Labrador, mga kababayan. Kasi nga noon, mga kababayan, pati kita sa luto itinakas nitong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay, mga kababayan. Nasabi ko na rin nung isang araw, kasi nga grabe, sobrang yabang na talaga ng taong ito. Dahil nga sa sobrang takot nitong si Epifanio Labrador, mga kababayan, halos mag-iiyak na ito. Gumawa na lang ng paraan, nanindak na lang, mga kababayan, bumili ng damit na may tatak na army, tapos sinisindak niya, mga kababayan, yung ating mga kababayang Muslim. Akala siguro na itong si Panyok, ganun kadali masindak itong mga kababayan nating mga Muslim, mga kababayan. Iba talaga pag sinto-sinto, mga kababayan. Hindi mo maiisip yung ganun. Magmayabang ka na isa kang membro ng Philippine Army, tapos hindi mo iniisip na baka mabuking ka. O ito na, mga kababayan, mismong Philippine Army na ang nagsalita na wala nga silang membro na nagngangalang Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio, mga kababayan. O ito yung post, kitang-kita natin ito, mga kababayan, mula ito talaga sa Philippine Army. Ayon na sa Philippine Army, mga kababayan, false information. The Philippine Army warns the public of a certain individual posing a member of Philippine Army on Facebook. Ibig sabihin, mga kababayan, itong si Panyong, di ba? Nagsuot ito ng damit ng Philippine Army, tapos nagmayabang. Sige, subukan nyo ako. Subukan nyo akong hanapin. Dahil hindi ako nag-iisa. Marami akong mga kasama. Hindi ako pababayaan ng aking CEO. Ginawa na rin ni Epifanio Labrador noon yan, mga kababayan. Noong kasagsagan nang hinahanap siya ng mga INC. Nagtatago ito sa kabundukan at gumawa rin ng eksena. Nanakot rin, mga kababayan, nanindak din. Nagkunwaring marami siyang kasamahan. Nagsalita siya ngayon. O mga kasama, papayag ba kayo na ganun-ganun lang ako kadali kunin ng Iglesia ni Cristo? May sumagot, mga kababayan. Pero siya lang din. Iniba lang yung kaniyang boses. Kaya noon pa yan, mga kababayan, talagang bistadong-bistado ko na itong si Epifanio Labrador, mga kababayan, hanggang ngayon ay supot pa yan. Hindi pa nga natuli yan, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Nagtapang-tapangan lang yan. Kung magpatuli nga, hindi kaya niyan. Yung makipag-away ka pa kaya?
Yung makipagpatayan ka pa kaya? At maghahamon ka sa ating mga kababayang Muslim? Ano ka? Nagtampo ka na ba sa bigas? Para ganun yung gagawin mo sa buhay mo. O ito pa mga kababayan, ayon sa Philippine Army, not a soldier. Don't be fooled by accounts and misleading claims. Epifanio nakalagay dito sa baba, Epifanio Labrador. Tapos Richard Balihos Palacio, aka Epifanio Labrador. Warning to the public. Nakakaya naman itong mga kababayan. Tapos may ikis na kulay pula. Eh nako. Mayroon pang isa mga kababayan. Itong si Don Kulokoy. Halos magkasing utak din sila. Halos magkasing din sila mga kababayan, magkasing ayabang. Mayabang din. Lagi din naghamon. O hamunin mo ngayon kung sino man yung gusto mong hamunin, Don Kulokoy. Baka gusto mo rin akong hamunin. O ito mga kababayan, ito yung sinasabi nitong si Epifanio Labrador kasi nga nabuking na siya, na hindi nga siya sundalo mga kababayan ngayon, para natuloy siyang basang sisiw. Ay kung magsalita mga kababayan, mukhang napakaamo na. Pero andun pa rin yung yabang. Pero hindi na ganun kayabang mga kababayan. At tiga lang ha. At para bang tiga lang, sara yan. At para bang naghahanap na ng kakampi itong si Epifanio Labrador, na nananawagan na sa mga Kristiyano mga kababayan na dapat daw labanan ang ating mga kababayang Muslim. Ano ka, tanga? Ikaw yung gumagawa ng maiksi ng kayabangan, tapos idadamay mo kami? Anong palagay mo sa amin? Katulad mong tanga, katulad mo kabugok. Hindi kami nakapag-away pag walang kasalanan sa amin, gunggong. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito lang. Wala. Paano sa dami po ng mga galit sa akin, napakalaki po ng kinikita natin ngayon. So salamat po sa inyo at talagang pinapasikat niyo po ako, no? At yun naman po sa mga nananakot sa akin at nagbabanta, dahil sa galit nila hindi tayo makita, hindi tayo mahuli, gusto nilang patayin, gusto nilang pagbantaan o galawin aking pamilya, subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Dahil tulad nga ng sinabi ko, isa lang sa pamilya ko ang magalaw, madali naman akong bumabay. Sabi ko nga, basta malaman ko na pasensya na rin tayo. Kayong nagsimula ng kumbaga sa dahil hindi nyo lang matanggap na talagang mga muklo kayong mga makaduterte, ayan, papatay kayo. Pero pag kayo ang nanakit ng salita sa aming mga Kristiyano, okay lang kami, hindi kami pumapatay, O kung sa bagay, hindi naman ugali talaga ng mga muklo Kaya nga akala nila, dahil nga sa sila yung galing kriminal, akala nila talagang kinakatakutan na sila. Doon sa mga Kristiyano, huwag po tayong matatakot sa mga yan. Huwag tayong matatakot sa mga yan, kaya nga umaabuso yung mga yan, dahil akala nila sila na lang talaga yung matapang dahil pumapatay sila Ulitin ko, tayong mga Kristiyano, magkaisa tayo, huwag tayong mapayag. Napihin tayo ng mga Muslim na yan, ng mga muklo, mga kababayan, naghahanap ka na ng kakampi? Idinadamay mo pa yung mga Kristiyano? Mag-isa ka. Ikaw yung naghahanap ng gulo, mag-isa ka rin lumabas sa kaguluhan na pinasok mo. Yung kaguluhan na pinasok mo, huwag mong idamay kaming mga Kristiyano. Dahil maraming Kristiyano ang galit din sa'yo. Noon pa, Epifanio, huwag mo nga kami. Sus, naku po mga kababayan. Tingnan ninyo yung itsura nito. Noong isang araw, nagsuot ng damit ng Philippine Army. Ngayon mga kababayan, nakatalokbong na lang yung kanyang ulo. Iwan ko ba, bakit may mga ipinanganak dito sa mundo na mga kulang-kulang sa pag-iisip mga kababayan. Hindi muna nila iniisip yung kanilang sinasabi mga kababayan. Sinasabi nila bago pa nila maisip na masama pala yun. Yun dito lang muna At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo.
Tago pa nyo, wala ka nang matatakbuhan. Walang Kristiyano ang kakampi sa'yo. Baka meron man, kung may kakampi man, siguro kapitbahay mong isang nabigyan mo ng ulam. Baka yung nanay mo, itakwil ka pa eh. Yung asawa mo, iniwanan ka na eh. Sino pa kaya? Si Don Kulukoy. Ano si Don Kulukoy? Kakampi mo siya Don Kulukoy. Maya-maya gagawan ko ng reaction video itong isa pang napakayabang mga kababayan na si Don Kulukoy. Yun ang ano, bago tayo matatapusin, mag-shoutout lang muna tayo kay Jeannie Gordo. Shoutout din tayo kay Manoy TV News, Nunoy TV News. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout rin kay Jiri Caballero. Shoutout kay Tinchilab. Shoutout rin kay Gregorio Narti. Shoutout kay Member Jeveral News ng Pulang Bulacan sa kanyang mga apo. Si Coco Dionuret kay Sagi. Shoutout rin kay Jim Ohaimi. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Borby, kay Eduardo Benedicto, kay Ma'am Maybelline Baligao, kay Tarsilo Mundido, at kay Silent Viewer. Rocky Rocks, shoutout na rin sa'yo, at kay Jobit Dison. Yun na naman, dito lang muna ito once again. This is Rudy TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.